Ayan mga kababayan, ito pong susunod na video mapapanood ninyo ay daig pa po ito ng bomba na kung ito man po ay totoo. Itong press conference ni Senadora Risa Hontiveros, tiyak na po ang pagkakakulong nitong si Pastor Kibuloy. At dito po, ang layunin po ng video ito ay para po ba ipakalat natin sa lahat ng mga tao para malaman din natin kung ito pala ang pastor nito, ayon dito sa aking itong mapapanood din yung video, ay kademonyohan din po pala ang ginagawa. Anyway, hindi na po ako magsasalita ng ganyan dahil dito po ang lagi ko po sinasabi rito, wala po akong kinakampihan. Wala po akong kinikilingan dito. Basta ang sa akin kung mali, kung mayroong kasuhan at ikulong ang dapat na ikulong. Ito na po yung videong mapapanood ninyo sa press conference ni Senador Risa Hontiveros. Po sa ating lahat. Kagabi, formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, pinausap na mayroon daw activities. Yung May, kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, Ipulog, pa kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So, marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Bisa tatlo kami, nangaharada, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan po. Yung pala, tag-800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, yung youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit po talaga, 100%. Tapos, pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, tinatawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan na gano'n, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko doon dati, 500, 400, 300. Kinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan, higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Nasabi niya ganyan, naparusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos nutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Sabi po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Higit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung papalang paddle na pinapakita doon sa mga icing, maliit lang doon ng konti. Tapos makapal lang doon ng konti. Ganun pong pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan,
pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association, nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay traffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin, ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan niyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po na mga mambabatas natin. Hello po, magandang umaga at Mukhang nagpapatuloy po ang ganitong mga gawain. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC.
Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot, makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tambourine o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng pagdudurok ni Quiboloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila, balot pa rin sa takot na ihaharas sila, nagugulpihin sila, napapatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Quiboloy. Pero maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Quiboloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order, which they can do motu proprio to prevent Quiboloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Maraming salamat po. Ano ba yung nagsulat sa inyo sa ngayon guys bago na nangalimala sa kanya? At bakit kailangan niya ng gusto Senado yung complaint sa registry ng mga Apparently, yung mga victim survivors, of course, nagsimula ng 2019 pa si Ms. Arlene na maghanap ng katarungan para sa kanila. Pero dumarami yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko dahil na subaybayan nila yung naunang investigasyon dun sa Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Sitio Capihan sa Surigao del Norte. At sabi nila, kami rin, ganun yung nangyari sa amin. Gusto din namin sabihin yung totoong ginawa sa amin. Gusto din naming makakuha ng hustisya. At habang dumadaan yung mga araw, dumadami talaga sila na lumalapit. Kaya nga gaya ng sinabi ko rin sa privilege speech dito kagabi, kaya nabuo yung loob ko na iharap dito sa ating kamera itong mga testimonya, mga affidavit na ibinibigay nitong mga victim survivors sa opisina ko. Ano yung assist legally yung mga hawak ng investigator na define formal charges na din Ang unang trabaho ko po at namin dito sa opisina ko ay i-follow up na makapag-dinig sa resolution. At sinasabi nga sa bawat resolution in aid of legislation. Pero ngayon pa lang, walang nagpipigil sa executive, unang-una na sa DOJ, umaksyon sa mga isyung ito, unang-una na sa panig ng DOJ sa pag-issue niyang immigration lookout bulletin order na yon para mapigilang makaalis sa bansa si Apollo Quiboloy. At sigurado ko habang mas nakikilala ng publiko itong mga kasong ito ay hindi po magkukulang ng mga abogado at iba pang legal groups, children's and women's rights groups na susuporta sa ating mga victim survivors kung
gugustuhin nila at magdesisyon silang maghain pa ng mga kasong kriminal laban kay Kibuloy. You mentioned that we also, Pastor Kibuloy, yung love and influence na political. Hindi ba may tutuloy kami na political system? Political suicide, Nino? Ah! He might campaign against you in the future. Ang political suicide should be the least of my concerns and our concerns dito sa Senado. Mismong mga dating miyembro na ni Kibuloy ang nagrereklamo dahil sa pagtratong natanggap nila sa kamay niya na hindi nila inaasahan at hindi ninumang aasahan sa isang leader na dinadala pa sa pangalan ng kanyang organisasyon ang pangalan ni Hesukristo. Sabi ko nga rin kagabi sa privilege speech na ngayong Kapaskuhan pa na ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, bumulaga sa ating kaalaman itong ginagawa sa ilalim ng pangalang ding iyon. I think ang pangunahing concern talaga ng mga victim survivors ay sabihin yung kanilang totoong karanasan at makakuha ng hustisya. At yun din lamang ang pinaka-importante o solong concern dapat namin dito sa Senado. At naniniwala ako na ito yung aming itataguyod. And earlier po you mentioned for the why not bring this issue at Well, gaya ng ibinahagi ko kanina, bukas, lalo na sa mga victim survivors at sa mga lawyer at sectoral organizations na sumusuporta at susuporta pa sa kanila yung route na iyon na pagkakaso laban kay Kibuloy sa ating judiciary. Samantala ako, bilang nagtatrabaho dito sa Senado, ang pangunahing suportang maibibigay ko sa kanilang paghahanap ng magsabi ng katotohanan at makakuha ng hustisya ay dito sa Senado. So pangunahin nga sa pamamagitan nitong resolusyon, ang investigasyon sa resolusyong iyan at kapag lumabas po sa committee reports of findings and recommendations, pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Tulad ng nagagawa din po ng Senate Committee on Women sa mga naunang investigasyon upang palakasin ang pagkasulat at lalo na ang pagpapatupad ng ating mga batas na nagpoprotekta lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan. That wasn't the case these issues are nothing new. How do we make this investigation? I think the investigation has a very fair chance to progress. Sa reaction pa lang ng mga kasama ko sa floor kagabi, kahit gabi na, talagang lumingon sila bigla, nakinig, sabi ng ilan, explosive yan. So I think kahit kung alam na ng iba o ng sections ng publiko, yung sumisingaw na ganitong mga issue dati, the fact na lumapit ang mga victim survivors sa Senado, nagbigay sila ng affidavits at tingin ko magiging handa sila na magsalita sa hearing. Tingin ko magiging kasing mabunga itong investigasyon tulad ng nagiging mabunga ang naunang investigasyon namin doon naman po sa SBSI. Okay. Ayusin muna natin. First, next four, Mayan Dos Baños, Sherian Torres, Marlon Ramos, Ate Sally. Next. Sabi po ni Miss Arlene, mayroong dalawang sirkulo sa paligid ni Apollo Kibuloy. Yung inner circle kung saan siya nabilang noon at yung innermost circle. Ayon po sa mga victim survivors namin, yung mga babae dun sa inner circle ay inoobligang mag-render ng personal, kumbaga support services kay Kibuloy. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya. Pero yung mga
at saka pagmamasahe sa kanya. Sabi nga ni Miss Arlene, noon pinamamasahe siya kay Kibuloy at sa mga spiritual wives niya. So yan yung mayroong innermost circle pa na tinatawag. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Bukod po doon, meron kaming at least isa pang victim survivor, menor de edad, na nagbigay ng testimonya sa amin na pati siya pinarender ng sexual services kay Kibuloy. Massage, pagpapaligo, which are personal enough, paghahanda ng pagkain, paglalaban ng kanyang damit. So, kumbaga, household staff and more than household staff. Magkukonsulta po kaming muli dun sa Child Protection Unit ng DSWD at ng mga investigating agencies para siguruhin namin kung haharap man siya sa hearing tulad ng mga victim survivors na menor de edad sa SBSI na oobserbahin ang lahat ng protocols kapag bata ang victim survivor at bata ang magtetestigo. Well, unang-una, harinawa hindi siya umalis sa bansa, kaya hiningi ko yung lookout bulletin order sa DOJ. And pag dinaos namin yung pagdinig tulad ng pag-imbita naming mga komite kay Senyor Aguila noon, ay iimbitahin din po namin. Imbitahin ko rin si Kibuloy na humarap. Kung mapatunayan ng pagdinig namin at lumabas sa hearings, sa findings and recommendations ng committee report na totoong ginawa niya itong mga offenses laban sa mga victim survivors, off the top of my head, ilan ng mga batas para sa kababaihan at kabataan, kasama na yung batas laban sa human trafficking, ay posibleng nilabag talaga niya. At kung mapatotohanan niya ng pagdinig namin, di yan ay magsisilbing bahagi ng pundasyon para kasuhan siya. The committee cannot force, as in force a witness to appear, pero may kapangyarihan din ang komite ng Senado kapag nag-imbita ng resource person, lalo na isa siya sa pinakamahalagang resource persons sa investigasyong iyon, at mag-refuse sila, may power din naman po ang komite na mag-subpoena at kumbaga i-compel yung presensya o yung partisipasyon nung resource person na iyon. As for separation of church and state, wala po akong gustong imbestigahang usaping relihiyon. Hindi. Ang resolution at ang privilege speech ay tungkol sa mga pang-aabuso sa mga kababaihan at pang-aabuso sa mga bata. At yung mga isyung iyan ay squarely nasa larangan ng gobyerno na kaming dapat nag-oversee ng pagpapatupad ng batas at proteksyon sa pinaka-vulnerableng mga sektor natin. Opo. Opo. Mayroon pong kumausap din sa opisina ko na mga pastor na may kaalaman tungkol sa paano daw nagpayaman si Kibuloy at paano niya naitatago itong kayamanang ito. Ilan sa mga dagdag na krimen di umano ni Kibuloy at nagpopondo, nagpipinansya sa iba pa niyang mga krimen. Malamang yung pinapalimos niya
kina Elias Jackson, noon, kina Miss Arlene noon, ay nag-finance pa ng ibang mga krimen niya. So napaka-cynical po talaga ng mga operasyon ito. Titignan pa po namin yung anggulong iyon dahil nabanggit ko rin po kanina na or kagabi sa privilege speech na global yung breadth nung mga krimen o akusasyon laban kay Kibuloy. Hindi ko pa masasabing maipapangako ang security nila, pero gaya ng itinaya namin sa mga witness survivors ng SBSI at nagawa naman, makikipag-ugnayan po kami sa mga otoridad para siguruhin ang mga victim survivors ay hindi na bibiktimahin sa kanilang paghahanap ng magsabi ng katotohanan at makakuha ng hustisya. So para ma-secure po sila, lalo na kung haharap sila sa pagdinig dito sa Senado. Sorry, yung unang bahagi ng tanong. Okay. Hindi ko pa masasabi yung eksaktong numero at medyo tuwing halos dumaan ang bawat araw ay nadadagdagan po. Siguro po dahil nasubaybayan nga po nila yung investigasyon namin sa SBSI at sabi nga ni Miss Arlene, marami po siyang nakokontak na iba pang victim survivors sa iba't ibang bansa. So pero hindi po kukulang malamang sa dami ng mga victim survivors na humarap sa naunang investigasyon sa SBSI. How is verification? The investigation na po is in legal type. Yes. Yes. Pero kung sa hiling po ng SBSI, meron na po ba tayong nagawa ano kaya based on that? Fina-finalize na po namin yung committee report led syempre ng tagapangulo ng Committee on Public Safety and Dangerous Drugs tungkol doon sa investigasyong iyon. And sigurado mula sa Senate Committee on Women ay magpapanukala po kami ng mga kung hindi man amyenda, at least mas mahusay na pagpapatupad ng mga kinauukulang batas kasama na po yung human trafficking, anti-human trafficking. Well, tulad nung kaninang tanong tungkol sa political suicide, itong usapin ng politika or payback time, yan po ay secondary, tertiary, even further down sana isaalang-alang ng mga tao habang sinusubaybayan yung prosesong i-undertake namin dito sa Senado. Dahil ito talaga ay pangunahin o solong tungkol sa mga babae at bata na lumapit po sa amin dahil sabi nila tulad ng mga biniktima sa Socorro, sila din ay biniktima at gusto din nila makatanggap ng hustisya. So walang ibang konsiderasyon ang dapat isipin or tawag nito, ipag-worry ng mga taong magsusubaybay sa prosesong ito. Dahil ang Senado at ang Senate Committee on Women and Children ay laan para tumugon sa ganyang mga reklamo at tumugon sa ganyang mga paghingi ng pagdinig. Si Kibuloy is a wanted secretary. He's on the list of FBI's most wanted. Should the DOJ and the NBI interest for his extradition to the DOJ? Kasi since then po, wala nang ginawa yung DOJ. I see. Well, wini-welcome ko na nagsalita ang DOJ tungkol sa kasong ito at kaya nagpo-follow up po ako na makapag-issue sila ng immigration watch lookout bulletin. Let me get the correct term again.
Iyon, Immigration Lookout Bulletin Order. At dahil nga patunay dun sa binanggit ko kanina na global ang breadth ng mga krimen at concern tungkol sa mga krimen ni Kibuloy, dahil nga nasa FBI wanted list na siya, hindi masama kung makipag-ugnayan ng DOJ at NBI sa counterpart nila sa US para masigurong hindi makatakas sa kamay ng batas o ng hustisya si Kibuloy kung mapatunayan ng aming pagdinig ang mga reklamo laban sa kanya at humarap siya sa mga otoridad. Hindi lang dito, doon na rin sa ibang bansa. Would you be interested sa kaso? Kasi these are likely yung mga kaso kayo tutuloy sa mga simbahan. Hindi natin natin. Pagkatapos naming unang bigyan ng tingin yung mga kaso na inilapit sa amin mismo ng mga victim survivors dito, mga bata at mga kabarong babae, for sure sinusubaybayan din po namin yung developments sa ibang bansa, particular sa US. Lalo na di umano mga kababayan din natin doon ang binibiktima. Pero unahin muna namin yung dito sa ating backyard, ika nga, at dahil overall naman, kung umusad yung proseso ng katotohanan at hustisya dito sa Pilipinas, ay malamang makakatulong din sa katulad na proseso sa ibang bansa dahil common yung tao na pina-fact-finding or eventually iniimbestigahan at common yung identities in terms of parehong mga babae, parehong mga bata ang hinahanapan ng hustisya. Is this in any way related sa nangyayari sa house regarding sa project na SMS? I doubt na yan ang nasubaybayan din ng mga victim survivors. Basta ang sigurado ko, nasubaybayan nila yung pagdinig namin sa parehong mga tao tulad nila sa kamay ng isang leader or ilang leader na tiningala nila bilang mabuting tao o bilang dun sa isa reinkarnasyon ng Diyos. Ito may sinasabing titulo sa sarili na malapit sa Diyos, and yet ang ginawa sa kanila ay talagang hindi makatao at lalo na labag sa ating mga batas. So I really, siguro pwede kong sabihin imposible na nasubaybayan nila yung nangyayari sa house tungkol sa dun sa estasyong iyon. Next question. Opo. Tingnan po namin kung kakayanan namin, pati nasa yugto pa ng paghahanda nung kompletong mga affidavits at paghahanda sa mga victim survivors kung sino sa kanila ay gusto at kayang humarap sa pagdinig ng komite. Kung hindi man namin kakayanin within this year, at least na ihain na po yung resolution, na i-deliver na po yung privilege speech. May pending po akong panawagan sa DOJ na pwedeng-pwede po nilang aksyonan any day during this month. At kung hindi man namin maisagawa ang pagdinig ngayong taon pa, first thing sa bagong taon. Yes po. Hindi po nang hihimasok doon yung resolusyon. Ang solong scope ng resolusyon pangunahin ay yung paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata. At doon pa lamang marami-rami ng mga batas ang nakasalang. Karamihan kung hindi man lahat ay dating miyembro, hindi na po miyembro. Pero meron din miyembro dahil nakapalupal. Inaalam pa po namin kung meron sa kanila na miyembro pa rin. Pero kahit po yung mga dating miyembro na ay until recently
naranasan ang mga ito until at least a few years ago. At lalo na sa mga sexually inabuso, hanggang ngayon, kahit yung mga nakapagbagong buhay na, ay bakas na bakas either sa katawan nila at sa kaisipan, sa kalooban nila, yung mga sugat na iyon. Opo. I'm not sure actually kung may pending ng criminal case. Pwede po namin i-check agad at get back to you on that right away. Pero at least meron na palang meron ng mga kasong tumatakbo sa ibang bansa for similar or identical offenses tulad ng mga reklamo ng ating mga victim survivors dito. So kung wala pa man, lalo na kapag nadaos na namin yung aming pagdinig or kung walang pumipigil din sa executive na mauna na or mag-parallel na rin sa kanilang investigasyon. Kaya ako sinabi kanina na hindi malayong mangyari kay Kibuloy yung nangyari din at dito pa mismo sa Senado kina Senyor Aguila. Hindi pa lahat, kaya yun, bahagi po yan ng early stages namin ng paghahanda para sa pagdinig, primarily yung paghanda sa mga victim survivors na magtetestigo din sa hearing. Last Salamat. fight tayo, Mac Gonzalez, May Parabelo, Cecil Felipe, Gaymore, and Jeff. Yes, ma'am. Mukhang exclusively babae, yung innermost at yung inner circle. Kung papaano sila napasok doon, meron po tayong clue. Kahit doon sa isang lalaki naman na victim survivor, si Elias Jackson, na nire-recruit talaga sila. At hindi lang yung individual, yung buong pamilya. Kinakausap yung magulang. Tulad ni Elias Jackson, kinausap yung nanay niya, yung tatay niya. Si Miss Arlene, kasama ang kapatid niyang babae na tinraffic dito sa Manila, sa may Amoranto Stadium daw, para sabay-sabay silang magkunwaring pipi o bingi o magkunwaring estudyante para makapaglimos or makapagbenta ng putot kutsinta. So, mukhang active recruitment ito at pamilya kung kinakaya. Aalamin po natin yon sa mas malalim na pag-interview ng mga victim survivors at hanggang makapag-testimonya sila. Pero napapansin ng Committee on Women, kahit sa ibang mga investigasyon, kahit sa ibang mga krimen laban sa kababaihan, halimbawa dun sa pogo-related prostitution all the way sa pogo-related human trafficking, minsan sa simula may element ng deception, kunyari may desenteng trabaho o kunyari magiging bahagi kayo ng isang komunidad na mag-aalaga sa isa't isa, kalaunan pala iba yung motibo. So dito sa Pogo, pagkakitaan sa iba't ibang paraan yung mga human trafficking victims, at dito naman batay sa mga naunang pagtestimonya sa amin at affidavit ng mga victim survivors, kalaunan yung iba't ibang klaseng mga pang-aabuso at pagmamalupit pa. Alamin pa po namin kung bukod kay Kibuloy, kung meron pang ibang mga leader ng kanyang organisasyon na i-identify ng mga victim survivors na kasama dun sa pagre-recruit, sa pagpapa-service sa kanya, pagpapalimos sa mga lansangan at pagpaparusa sa kanila pag hindi sila nakakota sa ipinagmamalimos. Alright.
ang pwede ko lang sabihin sa inyo tungkol sa mga kaso dito sa Pilipinas ay na-confirm po namin may pending case po siya dito sa Pilipinas. Wala na po kaming dagdag na detalyeng nakuha pero meron din po. Salamat. Yes. Opo. Yes. Opo. At tulad din nung investigasyon namin ng 3 taon sa POGO, ilang beses nag-parallel investigation din ang ating mga investigative agencies at grateful po talaga ako at ang komite sa kanila, pati nga Office of the Ombudsman ay umaksyon nung panahong yon. At tama po kayo, nakita din po natin yon habang idinadaos yung investigasyon sa SBSI. So, sorry, yung naunang bahagi ng tanong nyo? Meron bang recent na? Yes. Opo, sorry. Yes po. Sa mga victim survivors so far na kumakausap sa opisina ko, meron din pong menor de edad. So, mas recent po yung offenses laban sa kanya. Then yung pangalawang tanong nyo, yung nasa gitna. Okay. Well, opo, at yung iyakat po ay isa sa paboritong kaugnay ng Senate Committee on Women mula sa executive sa dumaraming mga issue na may kinalaman din sa human trafficking. So, kasabay nung panawagan ko sa DOJ na ang Bureau of Immigration ay mag-issue niyang lookout order na iyan, baka hindi ko na kailangang hilingin kapag nag-issue ng lookout order ang DOJ at I'm sure by now, salamat po, I'm sure by now alam ng iyakat itong issue ito. Hindi ako magugulat kung maging proactive din sila dito at muli pagpapasalamat po namin iyon. Well, ganun din yung isang anggulo ng pag-imbestiga namin sa nangyari sa Socorro. Naitanong po namin na paano nangyari na yung mga pang-aabusong iyon ay nangyari sa loob ng ilang taon, kumbaga right under the noses of the authorities. So, hindi unreasonable tanungin din yan sa usaping ito ng paglabag sa karapatan, sa dignidad ng mga babae at bata sa kamay ni Kibuloy. So, I'm sure lalabas din po yun sa pag-imbestiga. Kung paano dapat mas maaga, no, kaysa ngayon, mas maagang natukoy yan, napigilan, at nasingilan ng accountability si Kibuloy. Wala ko yung worry na Well, walang totoong friendship na dapat magpatawad ng rape o ng sexual abuse o ng child abuse o ng human trafficking. Hindi ako manghihimasok sa relasyon ng iba, pero sa tingin ko, ang pagkakaibigan ay dapat para sa katotohanan at saka sa hustisya. So, yun yung susubukang i-extend ng Senado at ng Senate Committee on Women sa mga victim survivors. Yung pagkakaibigan na magbibigay daan na masabi nila yung totoong nangyari sa kanila at makatanggap sila ng hustisya. Okay. So, itong nakakuha pa kami ng dagdag na detalye dun sa pending charges. Naka-appeal sa DOJ ang charges of rape, child abuse, and trafficking. No? So, pareho. Filed noong Disyembre 2019 pa. Opo, laban kina Kibuloy at iba pa. Opo. Okay. Hindi ko masagot yan sa ngayon pero available online po
tungkol dito sa kasong ito na naka-appeal sa DOJ on itong 3 charges laban kina Kibuloy. December 2019 po final. Hindi ko po alam kung pareho silang biktima ng mga kasong ito or ilan sa mga kasong ito. Pero sa pagkaalam ko, unang beses sila lalapit sa alinmang sangay ng gobyerno. So itong paglapit nila sa Senado, sa opisina ko, unang pagkakataon ito. Hindi ko sigurado kung kasama sila sa mga biktima nito. Pero kung sa sarili nilang aksyon, ngayon pa lang sila naglakas loob na gawin ito.